Criminal complaints have been filed against the 15-year-old suspect in the deadly school shooting incident in Tacloban City. The case has raised questions over juvenile liability, gun access, and the accountability of adults around the minor suspects. Mobile journalist Jazz Paredes joins us live from Camp Crame. Jazz, what complaints are being recommended against the 15-year-old suspect, and how different is it from the possible liabilities that will be given to the 14-year-old suspect? Yes, Denise, no, sinampahan na nga ng patong-patong na reklamo ang 15 anyos na si Alias Rod, na isa sa mga sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Ang mga reklamo kanyang kinakaharap ay 3 counts ng murder, 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injury. At alinsunod yan, Denise, no, sa Juvenile Justice and Welfare Act na pwedeng mapanagot sa krimen ang isang 15 years old and 1 day pataas. At sa iyong tanong, Denise, so kung ano yung kaibahan mo dito sa 14-year-old na suspect, dahil nga ito ay below doon sa 15 and 1 day above, ay hindi magkakaroon ng kaso o hindi kasampahan ng reklamo itong 14 anyos ni Alias Nash. At siya ay exempted, ngunit isa sa ilalim naman daw siya sa angkop na intervention program ng nakaayod sa pamahalaan. Denise. Okay, Jazz, ano naman yung latest dun sa mga pamilya ng biktima, including the visits of the various officials there? Yes, Denise, no, ngayong araw nga ay binisita ni Vice President Sara Duterte ang burol ng isa sa mga biktima na si Chris Lawrence Fabian. At ito nga si Lawrence, ito yung binansagang hero student matapos niyang harangan yung pintuan ng kanilang classroom upang hindi makapasok itong gunman sa kanilang kwarto. At noong Lunes pa nga lang ay nauna ng manawagan ng nanay ng biktima upang makausap nga itong si Vice President Sara Duterte kahit sa telepono pa lamang. At bumisita rin dyan si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa burol ng mga estudyanteng nasawi. At bumisita rin ng ilang mga kongresista sa ilang pang mga sugatang biktima. At sa ngayon, nasa Tacloban na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ayon sa kanya, may nakalaan na raw na social worker para sa bawat pamilyang namatayan para umagapay sa kanila. Denise. Thank you for that update. Again, that was mobile journalist Jazz Paredes.